Hi guys! Welcome po ulit sa aking channel. This is Lynn Malakay po. Simplify Happiness. Simpleng buhay. Buhay na walang arte, less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for today. Isang magandang buhay po sa ating lahat. So yan nga guys, magandang buhay po sa ating lahat. So ayan po, nakasakay po ako sa bus. Tayo po ay pauwi. So araw po ng Sabado ngayon. So umatin po tayo ng prayer meeting o po ng The Feast dito sa May, Bulacan. So every Saturday po, kung off duty po tayo, nakaka-attend po tayo doon. So ano ba yung ating pagkukwentuhan o pagsasaluhan sa araw na ito? So yun nga, alam nyo guys, natanim talaga sa utak ko yung sinasabi sa akin ng aking mga tiyahin noon na dapat wag kang masisira pagdating sa pera kasi sabi niya iingatan mo yung pangalan mo pagdating sa pera kasi magre-reflect yan sa iyong pagkatao. So since nag-work ako, so yun talagang nakatanim sa utak ko yun at nung first time ko na magkaroon ng trabaho, so yun minsan naalala ko may mga uso nun yung mga pahulugan sapatos. So yung mga ganun, until now naman meron ngayon yung guys. So alam nyo guys, talagang pinipilit ko pagka nangako ako ng ganun na araw na ibabalik ko, pinipilit ko talaga na babayaran. So hanggang nung nagkaasawa ako at nagkaroon ng sariling pamilya, dala-dala ko yung ganun na attitude na masira ka na, I mean wag kang masisira pagdating sa sa pera kasi mahirap kasi sabi ng aking tiya nun, yung pangalan mo kasi yung nakataya doon. Kapag nasira ka sa pera, magre-reflect yun sa pagkatao mo. Talagang itinanim ko at inilagay ko yung sa aking utak at aking puso na wag masira pagdating sa pera. So alam niyo guys, talaga naranasan ko talaga yung kabila ang utang, and kumbaga may pahulugan, may utang sa tindahan, na isang laang ATM, kumbaga nangungutang, pumupunta pa sa bahay ng kaibigan para makautang. So yun, alam niyo guys, talagang siguro sa lahat ay may mga nautangan ako dyan at mga nahiraman. Wala naman sila talaga na masasabi sa akin na tayo ay kumbaga natapos natin yung ating mga utang at hindi tayo nasira or hindi tayo nangako ng mga kumbaga kasi pag ikaw yung nangutang, syempre ang ano mo dyan is syempre para mapautang ka, mangangako ka na gano'n na babayaran mo. So pag dumating yung time na gano'n na ikaw yung mangungutang at mangangako na iyong babayaran. So sa akin kasi dapat talaga pilitin mo na hanggat maaari magawan mo ng paraan na maibalik. Kasi hindi naman ikaw pinahiram niya dahil siya ay sobrang dami ng pera at yung inutangan is maraming pera or sobra-sobra ang kanyang pera. Kundi tinugunan niya yung pangangailangan mo kumbaga lumapit ka sa kanya, naintindihan niya yung pangangailangan mo. Yun ang tinatanim ko sa utak ko pag ako ay nangungutang talaga. Pinautang niya ako hindi dahil sa sobra-sobra ang pera niya, hindi sa marami ang pera niya. Kumbaga pinagkakatiwalaan niya ako at naintindihan niya yung pangangailangan ko. Kaya niya ako pinautang. Kaya kapag sinabi ko na gano'n na babayaran ko sa ganung araw, gumagawa ako ng paraan para ito ay maibalik sa kanya at kumbaga wag masira yung
kumbaga yung pagtiwala niya sa akin, yung tiwalang ipinagkaloob niya sa akin. Kasi mahirap kasi kumbaga nakataya yung pangalan mo, yung inyong pagkakaibigan, yung inyong relasyon, masisira dahil sa pera. So yun yung aking iniingatan. So minsan may sadya siguro na minsan nakakalimot sa mga naiutang, o sadya na lang minsan hindi na lang nila binabanggit o hindi na lang nila binabayaran. Kasi minsan may ganun siguro minsan kasi natetempt ka, kung halimbawa may pambayad ka na doon sa utang na inutang mo, minsan natetempt ka kasi hinahawakan mo yung pera, ayaw mo i-let go yung pera, ayaw mong ibayad doon sa taong pinagkakautangan mo. So syempre yung taong inutangan mo, inaasahan ka niya na bayaran ka niya. So yun yung reality talaga minsan ng buhay, na minsan may pambayad ka na ayaw mo pang ibayad. So mahirap talaga. Nung time na yun talaga na ako financially talaga na drain, talaga magulo yung aking buhay na financial. Kahit paano naman wala talaga ako naging atraso pagdating sa pera. Talagang ingatan ko talaga yung aking pangalan. Why? Kasi ayoko masira yung aking pangalan pagdating sa pera. Kasi ang hirap yung taong nagkatiwala sa iyo, pinagkatiwala ang kanyang pautangin, talagang malaking utang na loob mo sa kanya yon. Why? Kasi naitawid mo yung pangangailangan mo sa oras na yon. Meron nga minsan pinapangako ang kang pahihiramin, pauutangin ng ganyan. Pagdating ng oras, inaasahan mo na makukuha mo sa kanya yung pera. Wala. Kumbaga pinaasa ka lang. Pero yung isang tao na nagpautang sa iyo, pinagkatiwalaan ka niya, alam mo, napakaswerte mo at pinagkatiwalaan ka. Kaya sana wag mo sirain yung kumbaga wag nating sirain yung tiwala na binibigay nila sa atin, na mga nagtitiwala sa atin na pautangin tayo. Lahat po tayo ay dumaan sa kagipitan, kulang sa pera, kulang sa budget. O kung halimbawa hindi ka man dumaan sa ganitong sitwasyon, napakaswerte mo at ikaw ay super blessed. So ayan, maging thankful ka. So ito naman yung mga kinukwento ko ay ayon lamang sa aking karanasan, yung mga taong nakakausap ko, yung mga tao sa paligid ko po. So syempre, bilang isang ordinaryong manggagawa or ordinaryong empleyado, so minsan talaga ganun dumadating talaga na nasa-short yung budget mo, kinukulang ka sa panggastos. So darating yung time talaga na ikaw mangungutang o may lalapitan, at may mga tao talaga na pagkakatiwalaan ka. So minsan hindi yun na sobra-sobra silang dami ng pera, kundi talaga pinagkatiwalaan ka lang nila, or pinagkatiwalaan lang nila talaga ako na pahiramin. So napaka-thankful ko po sa mga tao na nagbigay tiwala sa akin, sa mga nagpautang sa akin ng talagang financially ang gulo-gulo ng aking life, ng aking buhay. So ngayon ko lang nare-recall o nababalikan yung talagang sinabi sa akin ng aking mga tiyahin noon, nung bata pa ako, na wag kang masisira pagdating sa pera. Kasi why? Yung pangalan mo nakataya dyan, magre-reflect yan sa iyong pagkatao. So hindi lang naman sa utang yon, or hindi lang naman sa marami pwede kang pinagkatiwala ang humawak ng pera. So ngayon sa kasalukuyan po, ako po yung humahawak ng aming paluwagan. Medyo matagal na rin yung aming paluwagan, going 5 or 6 years na po yun. So pinipilit ko talaga na wag masira, or talagang dapat yung sasahod sumahod ng tama sa oras. So mahirap kasi kapag nasira yung ating pangalan pagdating sa pera, parang nakamarkado na yan, tatak na yan talaga, na parang ganun ka pagdating sa pera. So pangit man pakinggan or pangit man sabihin, hindi mapapagkatiwalaan pagdating sa pera.
Minsan obserbahan din natin, baka kaya mabigat din ang pasok ng pera sa atin or ng mga blessings sa ating buhay. Baka mamaya meron tayong naatraso or nakalimutan or may mga taong hindi natin nabalikan pagdating sa pera na utangan natin, nahiraman natin. Baka mamaya nag-aantay pala siya na balikan mo siya. So, yun, baka mamaya meron tayong mga nabinbin na pangako or hindi natin natupad yung ating mga pangako pagdating sa pera. So kaya minsan baka paulit-ulit yung cycle ng ating financial life. Baka mamaya meron tayong nakalimutan or nakaligtaan na balikan pagdating sa pera. So, syempre, it's not too late. So, yun, makipag-usap pa rin tayo dun sa taong nagbigay sa atin ng tiwala. Kahit late yan, kahit matagal ng panahon niya, banggitin pa rin natin. At, yun, ating, kumbaga, bayaran natin para magaan yung pasok ng ating blessing. Kaya nga kung tayo po ay may kompromiso or atraso pagdating sa pera, syempre, dapat talaga kausapin natin yung mga taong concern o yung taong ating pinagkakautangan or pinaghiraman ng pera para hindi tayo masira at wag tayong mangangako kung talagang wala tayong maipapangako. Why? Kasi inaasahan po nila yan at kailangan din nila yan. Kaya lang nung time na ikaw ang nangangailangan, ikaw muna yung kanilang pinagamit. So, dapat aalagaan natin yung ating pangalan pagdating sa pera para hindi tayo maging markado kasi mahirap or pangit yun na magiging markado tayo pagdating sa pera. So, yun. At maging thankful po tayo sa mga taong nagbigay sa atin ng tiwala at yung nagpahiram sa atin ng pera. At yun, basta magsamahan lang po natin ang panalangin, magsipag po tayo sa ating trabaho at maaayos din natin ang ating mga financial na buhay. At yun, alagaan natin talaga yung ating mga pangalan at yung ating pagkatao pagdating sa pera. Kasi kahit minsan yung mga kumbaga yung mga taong known pa nga, yung mga kilalang tao is nagkakaroon ng tawag dito, problema sa pera at nasisira sa pera. So, kumbaga nakatatak na yun sa kanilang mga pangalan. So, sa atin bilang isang simpleng empleyado, simpleng mamamayang Pilipino, ayun, pilit nating alagaan yung ating pangalan pagdating sa pera para tayo ay, ayun, maraming magtiwala sa atin pagdating sa ating oras ng pangangailangan. So, yan guys, thank you for watching, and if you are new to my channel, don't forget po to like, to subscribe, to share this video, and don't forget po to hit the red button for the notification of my upcoming video. Isang magandang buhay po sa ating lahat.